Ito hong si Senate President Vicente Sotto, aminadong mayroong problema ho sa amendments sa 2026 budget kaya hunaudlot ang pag-aproba nito sa second reading. Mga ahensya naman ng gobyerno may last-minute amendments sa 2026 national budget. May buong detalye dyan, si Bombo JC Galvez. Aminado si Senate President Vicente Sotto III na mayroong problema sa amendments sa 2026 national budget. Dahilan kung bakit naudlot ang paglusot nito sa ikalawang pagbasa kahapon. Sa panayam, sinabi ni Sotto na ang talang pagpasa sa second reading dahil nahihirapan sila kung paano i-accommodate ang amyenda ng bawat isang senador. Patuloy pa rin anyang sinusuri ni Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Finance Committee, ang ipinadadalang individual amendments. Tiniyak naman ng Pangulo ng Senado na ngayong araw ay tuluyan ng maipapasa sa ikalawang pagbasa ang 2026 budget at maaprubahan naman sa ikatlong pagbasa sa December 9 batay sa itinakdang schedule. Yes, parang gano'n ang nangyayari siyempre. Most of the individual amendments this time, unlike before, ay gusto namin inilalahad sa publiko yung mga individual amendments ng bawat senador. No? So, yung iba na pinadala lang kay Sherwin at pinabasa ng chairman ng Finance. No? Later on, after the following day, no? So, ina-assess ni Senator Sherwin kung ito na pwede hindi at pumapatak doon sa mga patakaran na gusto natin na ikangay transparent at accountable ang budget. So, doon medyo may konting mga ikangay pinag-uusapan pa kahapon. Samantala, kumpiyansa naman si Sotto na hindi magkakaroon ng reenacted budget dahil maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tutol dito. Hindi anya papayagan ng Senado na mareenak sa 2026 ang 2025 national budget na inilalarawan bilang most corrupt budget. Kaya naman gagawin nila anya ang lahat upang maapura ito at para bago matapos ang taon, malagdaan na ng Presidente ang pambansang pondo. Yes, we are confident that we will be able to finish it. Sa tulong-tulong din namin, hindi lang ng executive, kundi pati ng House of Representatives. No? Pagdating namin doon sa BICAM, para hindi magkaroon ng pre-enacted budget na hindi namin papayagan sapagkat pinakamahirap at sabi nga nila the most corrupt budget yung 2025 tapos re-enacted. Abay, masamang nangyayari yun kaya hindi namin papayagan. Huwag naman, lahat ng pwedeng gawin namin para ma-apura ito gawin natin. Nang matanong naman si Sotto kung ang minority block bang maraming reklamo dahilan kung bakit naantala ang pagpasa ng budget sa second reading, sinabi nitong may question ng minorya ngunit dapat magkaroon ng kompromiso pagdating sa usapin ng budget. Pero may mga tinatanong yung minority na mga members ng Senate. But then again, the bottom line is talagang it's an art of compromise. You have to master it somehow, especially when it comes to the budget. So, hopefully matatapos namin ito. Kasi importante pa rin ay transparent namin ginagawa, accountable ito. Kung ano man ang makita nila doon, ang publiko ay lang makikita mo yan. Lalo na pagdating ng BICAM. Samantala, bukod sa mga senador, kinumpirma ni Gatchalian na may mga ahensya pa ng gobyerno na nagpapaabot ng last-minute letters o amyenda sa kanilang budget dahilan ng pagkaantala sa pagpasa sa ikalawang pagbasa. Gayunpaman, sinabi ni Gatchalian, wala naman daw nagpumilit sa mga kasama niyang senador na kailangan maipasok ang kanilang amendments. Marami. Like for example, may mga agency na they feel very strongly. So mga secretaries tumatawag. Tapos may mga nagpapadala ng mga last minute letters. So may mga ibang agencies na talagang they feel strongly about their na kailangan matulungan sila. So may mga senador ba na nag-insist na kailangan na ipasok yung amendment ko? Ano naman ganun? Wala naman. May mga letters na pinapadala yung mga senators natin. So pinag-aaralan namin. Tapos yung mga, marami actually galing nung nag-present sila dito. So marami doon mga pinresent nila dito na hindi kasama sa letters nila before. So doon kami nagtagal. Kampante naman si Gatchalian na mayorya ng mga senador ay na-accommodate ang kanilang isinumiting amyenda sa panukalang 2026 national budget.
I would say majority. Yung kampante ako majority. Hindi lahat. Kasi agency request eh. Like for example, yung kay Senator Robin, actually yun, isa yun sa mga last sinabi niya lang dito on the floor, di ba? Yung sa NCIP. So we have to call the agency, kailangan kumuha pa kami ng records, and then have to consult si Senator Pia, siya kasi nag-defend ng budget. So yun, natagal lang kami doon. Pero yun naman, after studying, nag-allocate kami ng amounts. Walang long debates among senators about sa mga gusto nilang amendments. Walang ganun. Hindi naman, I just had to consult. Like si Senator Pia, hanggang gabi kami nagko-consult with one another on that. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.